Eto, pag-usapan na ho natin ang mga issue. Kasi alam mo, ang dami-dami hong issue. Panoorin ho natin ito, tingnan ninyo to. Maganda ho kasi itong topic na to. Napakaganda. Dito mo makikita na ang mga Duterte talagang ang puso ay para sa kanilang nasasakupan. At ito nga ho si Baste, kasi magtataka kayo, bakit kaya, minsan napapaisip ako, bakit kaya gagalit si Baste? Dahil ba nagagalit siya dahil sa inaapi yung kapatid niya? O inaapi yung tatay niya? Because of ICC? O because of the confidential fund of VP Sara? Ano ho ba ang reason? Ito, maganda ito. Speech ni Mayor Baste Duterte na merong subtitle. Okay? Mabii sa inyong tanan. Kumusta man mo? Naulanan mo, no? Tayo eh. Okay man noon nang basa kay dangog. Bago ako magsugod, pasalamat ko kang Mayor Mike Rama sa kaning ihang gi-organize nga Cebuanos Not For Sale. Nagsugod man og sa inyo ha, kanang kuan nihatag og parang ang sarap magkaroon ng jowang Bisaya, ano? Mga sugod, mga rugod eh. Pagka lambing-lambing mo parang si Mayor Baste Duterte. Nakon nga maminaw sa mo agaron. Kining taas kining istorya, ang istorya ng upamobo. Ako si Baste. Mayor ko sa Davao. Ayan na nga, may subtitle na, hindi nyo pa maintindihan. Magbasa na lang. Lakihan nga natin. May subtitle na, ayan, para malaman nyo kung bakit meron mga Bisaya sa Davao. Yan, may subtitle na. Okay? Tuloy. Para may baw lang mo, nganong naikabisayaan sa Davao. Kani manggong Mindanao, kani adto, gitawag kini nga Land of Promise. Agoy. So, agoy. Ang akong lula ba nako? Niadto na sila dito, Mindanao. Nangita sa Promise. Antod karon nangita lang gyapon Miss Promise. Pero mao na siya kay tambok man gud ng yuta diya sa Mindanao. Mo na Land of Promise na siya. Mo na daghan mig prutas dito. Unya. Pag ganang mutanom ka, harvest, mo nang may ginatawag nga Kadayawan Festival. Kay giimbita man ko ni Mayor Rama. Sara Ambali, salamat po. Niya, nga basig, sunod na mong Kadayawan Festival, pwede po nga magpadala po mo contingency ng mga Sugboanon dito po sa Amoa. Ay, agoy. Para magkita-kita tayo. Suruya mininyo dito. Kay bisag asa mo ato, pero para kasing pagka nagsasalita si Baste, parang nasa kama lang eh. Parang kagigising lang, bedroom boy, siga nga. Cool me. Kining Davao, kuan siya. Daghan pog nga bulanon, napoy Bisaya, may Ilonggo, Ilocano, apoy mga Tagaw, Sagol kay mi diha. Unya. Muna karon nagsugod man ning gubot kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez igsoon. Diri akong pagpanarbaho na igo na manggod. Di man unta okay ra man na personal kay total politika wa magipatasan diya tanan. Ang problema manggod naigo ang akong lugar amo ang teritoryo ba ang kining amo ang lugar. Yan. So sinasabi niya dito, dahil nga nag-aaway daw si Speaker, nagkakaroon ng banggaan sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte, nadadama yung kanilang teritoryo, yung Davao. Bakit to? Nagsimula yan doon sa pagtanggal ng budget, pag-cut ng budget ng Davao. Alam mo, sabi nga ng iba, so ibig lang ba sabihin nyo, pera-pera lang ang usapan dyan? Hindi. Kasi aminin na ho natin, huwag na ho tayo magpakalinis-linis dyan sa kamera. Kayo hong mga dyan,
dyan sa Kamara, yung speaker ang nagdi-decide ng mga budget, mga proyekto ng bawat distrito. Ang ginawa ninyo, just to put pressure on mga Dutertes, ang ginawa ninyo, tinanggal nyo talaga, kinat nyo yung budget ni Pulong. Which is affected nga yung gagawin nilang mga Alam nyo ba, nasabi nga sa akin ito isang source ko from the city of Davao. Sa sobrang galing nga daw ni BP Sara Duterte, nung panahon daw ni Pangulong Duterte, bilang mayor to, hindi pa siya presidente. Siyempre, nagsimula sa magulo ang Davao, di ba? Naalala nyo? So, para mabangon sila, nangutang daw ang si PRRD, which is dati mayor pa lang siya. Nangutang siya para, kasi tandaan ninyo, ang Davao is Mindanao, malayong-malayo sa Central Luzon. Which is, alam naman natin, pag malayo ka, hindi ka na nakakatanggap. Pag hindi ka sip-sip, hindi ka na nakakatanggap para doon sa lugar nyo. Ganun daw noong panahon nagsimula si Mayor Rodrigo Duterte. So marami daw siyang inutang para mapaunlad ang Davao. Which is, wala namang problema sa mangutang as long as talagang ginagamit para sa bayan. So naayos naman daw yung Davao. Ang kinagaling nga daw ni BP Sara Duterte, pagbaba ni PRRD, ang ginawang goal ni BP Sara Duterte, binayaran niya utang. So hanggang maging vice president siya, pagbaba niya bilang mayor at naging vice president siya, nawala daw ang utang ng Davao. Maganda na sana nangyayari. Okay? And eto nga, napapaunlad niya Davao, pinakikita ngayon ang ganda-ganda ng Davao, until nagkaroon ng awayan etong di ko alam kung na-insecure itong si Tamba kay BP Sara Duterte, hanggang tinanggal yung budget ng distrito nila o ng lugar nila. Tinanggalan ho ng budget. Ang nabanggit ho dito ay yung mismong buong Davao. Maybe, kasi remember, ganito yan ang sistema sa Pilipinas, yung LGU kukolekta ng buwis, tapos mapupunta sa national lang ang magbibigay sa LGU. Kaya nga 'di ba yung federalism, iba 'yon. Ang baligtad 'yon. Yun naman, kukolekta ang LGU, yung LGU ang magbibigay lang ng maliit na percentage sa national. But ngayon, ang nangyayari, LGU mangongolekta ng buwis, ang dami-daming buwis, ibibigay sa national, ang karamihan, at yung national lang ang magbibigay. So sinasabi niya nga dito, dahil sa awayan ni Romualdez at ni BP Sara Duterte, ginigipit ang Davao. O yan ang konteksto. Okay, tuloy natin. Kaning Davao. Diha manggod, dako man kay na siya. 2,400 square kilometers man Kunya nami problema sa insurgency. Mo na yung pinakaunang issue na kong istorya na ko. Basing matinga manggod mo, nami dere. Man, tinuod lang, tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod. Pero na ay dunay problema Ang kining administrasyon karon, asa ko dyan na pungot yun kaayo. Istorya ko, dako ang Davao. Dagga nagbukit diha gatago ang mga NPA kaniadto. Unya, apektado ka imo ang pag-uswag kitungod di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Kay kami gapaning kamot. Yung mga migrants good me, di maginaunta, wala magitunta mi diha. 36 anyos man ko. 30, sugad-sugad yun, pagkagam... 36 anyos, 36 daw siya? Grabe para magka-edad lang tayo Kahit 48 na ako May singit pa! Joke Nakukuha niya yung sinasabi niya?
Ang issue niya kasi dito insurgents. Kaya nga kung papansin niyo bakit galit na galit, bakit galit na galit si BP Sara Duterte nung siya ay mayor pa sa mga NPA? Kasi sila ang hadlang sa pag-asenso ng Davao. Tandaan ninyo, ganon ang ginagawa ng mga NPA. Sinisigurado nilang hindi makakarating ang tulong, sinisigurado nilang hindi uunlad ng lugar so that they can use the suffering of the people on their own agendas. Di ba naalala ninyo, yan ang propaganda ng mga NPA? Gagamitin yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga issue, gutom, para labanan ng gobyerno. Ganon ang ginagawa ng mga NPA. So, kaya nga hirap na hirap po ang gobyerno ng Davao, yung LGU ng Davao, para sila supilin dahil nga mga bundok yan. At saka pinapaliwanagan niya, ang laki-laki, di ba? Davao City is the biggest city in the Philippines. Correct me if I'm wrong, pero yun ang alam ko eh. So ganun kahirap yung nangyayari doon. Kaya nga si BP Sara Duterte, nung mayor pa siya, galit na galit siya sa mga NPA. Nanununog, ganun sila. And because of that, you need money. Tandaan ninyo, that's where intelligence comes in. Yung intelligence funds o yung confidential funds, yan yung alam naman natin pinanunuhol yan eh. Yan ang ginagamit para umasenso yung mga lugar o huwag kayo maniwala dyan sa mga yan o ito. Ganyan ang labanan eh. Napaka-importante niyan. May panakuhantod sa 34 ko, 2 years ago, diha pa mi na insurgency free. Buot pasabot. 2 years ago, which is yan yung panahon na mayor si BP Sara Duterte. So, alam ko kaya ganito nararamdaman ni Baste. Hindi lang niya Kasi, nung panahon ng kanyang kapatid, natalo na nila. Naging insurgents free na sila. Because of course, hindi mo naman pwedeng sabihin tapang lang. Kung tapang ka lang, wala ka. Kailangan mo ng pera. Hindi pwedeng tapang at tapang lang. Kailangan mo ng pondo. Kailangan mong gumalaw. Kasi dyan yan eh. Paano ka manunuhol ng mga, alam mo yun, hindi ko na kailangan sabihin mga spy, mga nagbibigay ng informasyon. Dyan yan eh. Strategy yan, kailangan mo yan. Di ba? Ngayon, 2 years ago, sinasabi niya, ito yung panahon na siguro natapos si BP Sara Duterte bilang mayor. Ngayon, siya na ang sumasalo sa lahat. Para ma-maintain yung insurgents free ng Davao, hindi pwedeng laway-laway lang ang puhunan. Di ba? So, kailangan mo talaga ng pondo. Etong tambaluslos na to, luslos talaga. Alam niyang masisira ang Davao sa pamamagitan ng pagtanggal ng budget kasi alam niyang siguro binulungan siya ng isa sa mga makakaliwa. Gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Di ba, kaibigan niya na yung mga makakaliwang sumusuporta sa NPA. Gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Tanggalan mo sila ng budget. Tingnan mo, lulusob kami dyan. Lulusob kami dyan. Guguluhin namin yan. Di ba? Ito naman si ganun ba? So, masisira ang mga Duterte. Sasabihin na siyempre, wala na silang pera pang sa mga kaya na namin lukuhin ang mga tao doon pag wala ng pera. Okay. Gusto ko yan. Go! Tanggal ang budget. Diyan na inis si Mayor Baste. Kuha nyo na. Wala na yung mga NPA. Salamat kay sa itong mga sundalong ni sakripisyo, mga polis na ito ni sakripisyo, ana. Ang problema ron, kukibaw, unsa gitumong. Yan daw yung walang tao. Yan yung sinasabi ni Sintu-Sintong vlogger. Yan daw yung nilangaw. Kita-kita nyo naman, Yan daw. Ayan, kita nyo. Hanggang dulo,
Sandali nga. I-filter nga natin. Paliwanagin natin yan. Paliwanagin natin yan para ipahiya itong si Bikini itong baklang haliparot na may pera naman ayaw magpagawa ng ngipin. Pakita lang natin, ha? Ito. Sandali lang. Color correction natin yan, ha? Filter natin. Ayan. Kita ninyo. Kita ninyo. Kita ninyo, ha? Yan ba ang walang tao? Ikaw vlogger na sintu-sintong baklang haliparot, baklang patsupanga, na nangingikil sa mga politiko, nangingikil sa kapulisan, yan ba ang walang tao? Sandali! Abay, tawag to mga... Sandali lang, ha? Ayun na. Ayan. Di ba? Sinasabi nilang wala daw tao. Lahat ng mga vlogger na ensimada, yan ba sinasabi niyong walang tao? Eh kayo nga, yung concert nga ninyo eh. May concert na kayo, wala pang tao. Nasa Luzon pa yan, ha? Nasa Luzon pa yan. Okay? Nasa Luzon pa yan, kayo, wala ng tao. Subukan yung dali niyang mausog na. Mausog ba? Maisog? Mausog na yan sa Metro Manila. Tingnan ko lang kung hindi talagang dagsain yan. Hindi, kasi alam mo, yung baklang haliparot daw na yan, hindi ko na lang babagitin kung sino, ha? Kaya daw sumisip-sip yan ngayon. Kasi sabi niya dun sa isang vlogger, buti nga itong vlogger na isa, hindi niya na-record eh. Sayang eh, hindi lang siya tarantadong katulad niya eh. Sabi, alam mo, wala akong choice ngayon eh. Kasi tutuluyan daw nila ako sa kaso pag hindi ako sumipsip sa kanila. Doon sa alintik na concert na yan, may paayuda na, sabi nga nung balita, tapos meron pang pa-concert pero walang tao. Dito, walang ayuda dyan. Kanya-kanya. Kaya nga kami hindi nakapunta eh. Kaya kami hindi nakapunta. Hindi, wala naman kaming pamasahe. Kasi syempre, gastos din yan. Pamasahe na. Kung tinatanong nga nila ako, ba't di ka pumunta dyan? Pambihira naman, pamasahe. At hotel, di ba? Tapos at the same time may trabaho pa akong live, mahihirapan po eh, hindi kakayanin. Kung pupuntahan ko lahat ng maisog, baka mausog na talaga ako. Hayaan nyo na. Anyway, importante naman, ma-deliver natin dito yung mga mensahe ng mga taong nagsalita dyan. Okay? Tuloy natin. Ibalik na natin yung kulay, ha? Ayan, ang totoo. Yan ang ba masasabi nyong walang tao? Mga Okinawa kayo talaga. Baka ang wala kang titi, yun siguro. Kasi backless ka. Tuloy. Ang problema ron, ako kibaw, unsa gitumong. Sabi nito, sa ganing Jojo Dugismang guhit-guhit sa pagbibilang na. Dito hindi na natin kailangan guhit-guhitan. Ayan, video mismo yan, ha? Video, kitang-kita ninyo. Anong ginawa ko? Nilagyan ko lang ng pirtet, pinaliwanag ko lang. Para kitang-kita, di ba? Ayan, Ayan, Isang click mo lang, hindi na kailangan guhit-guhitan. Pak! Kitang-kita nyo na yung tao, siksikan. Parang merong Jesus Miracle Crusade. Feeling ko nga, nandyan na yung kingdom ni Kibuloy eh, di ba? Sobrang dami ng tao na yan. Tuloy. Pero akong duda,
Kining mga naapod sa Congress na mga left, na may left, okay raman ang left ka for the people. Wag ganun, walang ganyanan, Jing Corpus. People ka na, center left. Nanay kuan spectrum. Kani magusobra. Kung kinsa to mga armado, radical, mga extremist na mga kuan. Maotoy gadaot sa mga lugar. Maotoy dito yun medyo kuan ba? Nya paminaw man gud nako kay tungod na ay bikil. Ilang kaubanon. Nya karon na ay peace talks, na ay amnesty. 30 ka tuig kapin, sukad na tao ko. Mauna ng problema. Wa pa ko na tao, naana ng problema ka na. Human, tungod lang ingon, ane. Wa lang mo nagkasinabot. Ngano apilon man ninyo ang mga tao. Yon. Hindi lang kayo nagkaintindihan, dinamay mo na mga tao. June Hensley, salamat po. Yan ho kasi ang punot dulo ng galit ni Pulong. Alam mo, sa politika kasi, sanay naman ho silang mag-away. Alam mo sa politika, sabi nga nila, there is no permanent friends or permanent enemies. Walang ganyan sa politika. Sa politika, minsan magkaaway kayo, minsan magkabati kayo, di ba? Minsan nga dyan yung iba, yung quote-unquote away, pang media lang. Pero nagsasama-sama rin niya sa party. Pag nagpatawag si Pangulo, nandun din naman sila. Kunwari, kontrabida lang sila. Pero in reality, magkakasama rin niya mga politiko. Sama-sama yan. Kaya nga sabi niya, wala namang problema sana kung miscommunication lang. Pwede naman kayo mag-usap. Pero below the belt na po kasi, pati yung tao madadamay. Yan o ay gawain ng mga dilaw. Ugali ho ng dilaw yan eh. Yung madadali pati tao. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung si Pangulong Duterte naging presidente, alam nyo, huli niyang, di ba, nagre-reklamo nga daw, kinikwento niya pa ito, nagre-reklamo nga daw si Inday noon sa kanya. Kasi talagang ang Davao pa daw ang talagang hindi binibigyan masyado ng projects, hindi inayos yung airport. Totoo naman, tignan nyo airport ng Davao. Pero yung mga airport ng kalaban ni Pangulong Duterte tulad ng Bicol, ang ganda daw ng Bicol Airport ngayon. Walang biro. Kinwento ito kasi, saan nagkwento pa nga sa akin ito si BBG, kasi si BBG taga Bicol. Umuwi daw siya, nagulat daw siya sa ganda ng airport ng Bicol. No, di ba? Kahit ang Cebu, yung Cebu, bago naman sumuporta yan kay Pangulong Duterte, ang tagal. Marami ko kasi sa Cebu balimbing yung mga politiko dyan. Hindi, wala akong biro. Kung sino ang nakaupo, okay? Kung sino yung nakaupo, yun ang kanilang kinakampihan. Pero pagka hindi pa katulad ngayon, dati, di ba, ganun ni Pangulong Duterte yan. Gaganyan yung mga politiko ng Cebu kay Pangulong Duterte. Pero ngayon nagpunta sila. Isa lang ang sabi nga nila, isa lang daw ang nagpuntang politiko, ito si Mayor Rama lang. The rest, nagkaroon pa nga daw ng meeting at talagang sinabing wag suportahan. 'Di ba? Ganun kasi yung mga politiko na yan eh. Mga balimbing ho yan eh. Yan ang katotohanan sa ating bansa. Kung sino yung nakaupo, yun ang sinisip-sipan. Pero, nung si Pangulong Duterte nakaupo, lahat ng proyekto ng kanyang kalaban, binigay niya. Kasi nga ho, sabi, sa politika, pwede tayo mag-away. Magbalak-taktakan tayo, magbiran tayo. Pero wag nating idamay ang tao. Yun yung sinasabi. Wag natin idamay ang tao. Ito nga yung sinasabi ni Baste. Kung meron kayong misunderstanding, yung kapatid ko at si Romualdez, wag nyo namang idamay yung mga taga Davao. Wala namang kinalaman sa inyo eh. Kasi tandaan ninyo, ganyan ang mga Duterte. They're one family, but they're independent of each other. Pansinin niyo yan. Iba ang statement ni Baste, iba ang statement ni Tatay, iba ang statement ni VP Sara Duterte. Pansin niyo. Josephine Alamban, salamat po. Ganun kasi sila. Hindi sila nagdidikta sa isa't isa.
Oh, tuloy. Ang mga lumad diha, mga ethnic tribes na mo Davao mo nang nag-antos diha. Kay tungod anang di magkasinabot kay naay laing grupo nga gusto magtukob tod og gobyerno. Una karon ang atong gobyerno nato nagpadag mga sundalo dito ang naipit ana ang mga lumad mga tribo. Mao nay nag-antos, wa sila kay baw, asa sila mukuan, mudapig dito bas NPA o diri bas gobyerno. Ang naipit kadto pang mo'y nagpait kaayo. Human karon mo nasulbad ng problema ka na balikon pag yun ninyo na kisa may para nasuko ko, kisa may di masuko pot. Kisa may okay ram ani manggod ni. Kini atong presidente ni BBM. Ug ako igso kauban man unta mo. Moong gaingon ko pitungod sa usa ka korporasyon, usa ka LGU, usa ka institusyon na gyud ay pinakaulo, pinakataas. O sunod na o CEO ka, na vice, o unsa ba diha, na may hierarchy ang tanan. So nagi mutimon sa tanan. Ang ako lang gihangyo unta ani gyud tanan nga kaya raman unta nimo tarungon o gustohon lang nimo. Kay og dili gani, it's either di gyud nimo kaya gunitan ang gobyerno or you are tolerating it. Yaon. Ngayon ang tanong, ano sa tingin ninyo? Kaya ba? O he is just tolerating it? Yan o kasi sinasabi ni Baste. Yun ang problema eh. Naiipit kami dito, etong pinsan mo na ang gulo-gulo. Hindi ko alam kung kaya mo ba siya or tinotolerate mo lang. Hinahayaan mo lang. Ano kaya? Hinahayaan lang o hindi niya kaya tong pinsan niya? Ano sa tingin ninyo?